Mga pulis kami. Mga pulis kami. Pakinggan mo muna ako. Arestado ang 78 anyos na lolo sa Antipolo City dahil sa panggagahasa umano sa sarili niyang apo. Ayon sa pulisya, ay nireklamo ng 18 anyos sa biktima ang suspect at ang kanyang tiyuhin. Salitan umano siyang hinahalay na magama mula nung siya ay 15 anyos pa lang. Nagsumbong daw ang biktima sa kanyang lola pero hindi raw siya pinaniwalaan. Kaya humingi siya ng tulong sa malayong kaanak. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang tiyuhin ng suspect. Depensa naman ang naarestong lolo, napagalitan niya ang biktima dahil sa nawawalang pera. Kaya ginawan daw siya ng kwento ng apo para siya'y makulong. Mahal pa rin ang karning baboy sa mga pamilihan. Yan ay kahit ayon sa grupong Sinag, wala namang kakulangan sa supply nito. Nakatutok si Darlene Kai. Diretso hanggang ngayon, di pa bumababa. Mag-iisang taon na. Umaaray ang tinderong ito sa Mega Q-Mart dahil mahal pa rin ang karneng baboy. 370 to 400 pesos ang bentahan kada kilo depende sa klase. Ang puhunan namin sa hango, 360. Bibenta namin 380 hanggang 390. Hanggang 400 ganun. Dugi pa kami sa pwesto. Wahay katauhan. Mas mahal pa nga sa Litex na hanggang 430 pesos. Kung bababa pa kami doon, sobra na kaming lugi. Sa ngayon nga ho, abonado pa kami. Mahal ng puhunan, wala kaming tutubuin, pambayad lang sa pisto. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, di dapat umaabot sa 380 pesos ang kada kilo ng baboy, lalo't ang farm gate price daw nasa 230 hanggang 250 pesos lang. Bagamat problema pa rin ang African Swine Fever o ASF, wala raw kakulangan sa supply ng baboy dahil napupunan ito ng mga imported. Yung ating pork imports, nasa 45 to 50%. Hindi usapin ng kapos o kulang dahil mismo po yung ating mga cold storages at mismo monitoring ng gobyerno, naglalaro siya between 90 million kilos to 100 kilos linggo-linggo. Huwag lang gawing dahilan o panakot po yung shortage para i-justify na bakit mataas yung presyo sa palengke. Sabi ng SINAG, kailangan ng magkaroon ng maximum retail price dahil masyado ng mahal ang baboy. Muli raw silang makikipagpulong sa pork producers at retailers para alamin kung nasaan nagmumula ang pagtaas ng presyo. Hindi naman talaga sila yung nagsasamantala. Marami ng pinagdaanan bago napunta sa kanila. Maganda po talagang simula ng gobyerno dun sa source. So paglagpas sa farm gate, paglagpas sa bukid, o landed cost niya kung imported, dun nila simulan yung pagtingin sa presyuhan. Mungkahi pa ng SINAG kung gusto ng gobyernong bawasan ang mga pinagdaraanan ng karne, sila na mismo ang mamili sa mga hog raiser at magtayo ng mga pampublikong katayan. Sa Pangasinan naman, 2 linggo ng problema ang mataas na presyo ng pulang sibuyas. Mula sa 160 pesos kada kilo noong nakaraang linggo, pumalo na ito ngayon sa 200 pesos. Ayon sa SINAG, inaalam na nila kung bakit tumaas ang presyo ng sibuyas. Di na raw ito dapat magmahal dahil simula na ang anihan ng sibuyas sa ilang bahagi ng Pangasinan at Nueva Ecija. Hinihingi pa namin ang reaksyon ng Agriculture Department sa taas presyo ng baboy at sibuyas. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Nagpapagaling pa rin si Pope Francis sa ospital. Ayon sa Vatican, kailangan pa rin magpahinga ng Santo Papa matapos isugod sa ospital noong Biyernes dahil sa respiratory tract infection. 1 linggo na raw kasing may bronchitis ang Santo Papa pero base sa ginawang pagsusuri sa kanya ay bumubuti na ang kanyang lagay. Dagdag pa ng Vatican dahil sa pagkakasakit ng Santo Papa at para na rin sa kanyang paggaling, hindi muna niya pinangunahan ang lingguhang pagdarasal para sa mga pilgrim sa Vatican.